Kasama Ay, nga po pwede. natin para pag-usapan ng Lifeline Subsidy Program, si Sir Joe Zaldariaga. Magandang umaga, sir. Ay, good morning, DJ Chacha at kay Mon. Wala Hi, yata si sir. paring Ted. Wala po may apostolic duty. Ipinasyal muna yung kanyang mga apo kasi pasukan na po next week. Pero thank you po, sir, sa pagpayag na makasama namin kayo ni Mon. Sure, Kahit anytime. minor si Sir Ted Filon ngayon. Ito nga po, sir, pag-usapan natin itong Lifeline Subsidy Program kung saan kasama po ang Meralco. Base po sa inyong data na hawak ngayon, ilang percent na po yung mga nag-a-apply dito? Well, so far we have received more than 11,000 applications for the Lifeline Rate Program at more than 8,000 na yung aprobado na to be exact, 8,447 ang aprobado na habang pinoproseso naman ng iba, no? Nagsimula nga po ito alinsunod sa Republic Act 11552 o yung tinatawag na an act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate. At ang mga eligible na lamang sa lifeline rate ay itong mga marginalized households. No? Particular, yung mga benepisyaryo ng 4Ps o yung pagtawid ng Pamilyang Pilipino program. Pero nilinaw niyo po kamakailan na hindi lang naman to para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Yes. Doon sa mga pamilyang nakakuha ng certification mula sa kanilang local social welfare and development office, kasama din dito. So, ang ibig sabihin, yung mga nakatira sa mga condo, private subdivision, yung hindi naman miyembro ng marginalized sector ng lipunan, hindi na po kasali sa programa. Pero paano sir, kung sa condo pero talagang kumbaga mababa lang din ang konsumo kasi alam naman natin hindi lahat ng condominiums are high-end. Merong mga low class at middle class condominiums. May chance po ba sila maaprubahan dito sa Lifeline Subsidy Program or para ito talaga dun sa mas nasa laylayan? Nasa laylayan lang ang makakasama dito, Chacha, no? Sabi ko nga, those who are beneficiaries of the 4Ps, yung merong certification from Social Welfare and Development Office. Yung mga nakatira sa condo, mukhang hindi na talaga po pwede kasi hindi naman sila kasama dun sa nasa laylayan sektor na yun. No? Unlike before, kasi walang distinction dati eh. Automatic dati na basta 100 kilowatt hours and below ka, kasama. No? Ngayon, batay sa bagong rules, kailangan mo muna mag-apply at ipakita na miyembro ka ng marginalized sector. Opo. Manong Joe, magandang umaga po, Simon. Opo, sir, Thank you, Mon. 4 million ang target talaga or inaasahang mag-a-apply. Pero as of the latest count, parang may nababasa po kong article kahapon. I think that's nationwide. Opo. Nationwide po Yes, yun. nationwide po yun. Well, ngayon, nasa 37,000 po yung nationwide count at gaya po na sabi nyo kanina, 11,000 pa lamang po yung sa Meralco. Anyari po dun sa ibang mga pinag-enroll po sa Lifeline Subsidy? What seems to be the problem? No? Bakit kaya? Well, I could only surmise one. I don't have the answer to that. We've been aggressively trying to encourage from the start na sumama sila doon sa programa. But of course, we can only do so much in terms of encouraging them. Nasa sa kanila na yon if they want to avail or not of the program. But kami, we will continue to encourage. Nag-ground operations na rin kami. We are coordinating also with the barangay officials na meron nga kami yung mga tinatawag na mga blitz, mga barangay blitz na doon na mismo kung pwede silang kumbaga mag-apply na sa ilalim ng programa, pinoproseso na namin Agad-agad. on the spot. But as I mentioned, we can really only do so much. Yes, The sir. action should emanate from those who
are part of the program. Yes, this is part of the information dissemination campaign din talaga ng Meralco. Pero at least, samantalahin pati pagkakataon, bakit po ba importanteng makapag-enroll lahat ng mga, nationwide yung 4 million count po na yon at kabilang nga po dyan yung Meralco. Kasi hindi na po talaga pwedeng matik na lamang na gaya po Yes. nung dati. Please, sir. Well, para sa mga qualified and interested customers, actually wala pong deadline sa pag-apply para sa Lifeline Rate Program. No? Tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng Meralco ng mga aplikasyon. This is why we continue to encourage all our qualified customers to please apply immediately kung kayo'y kasama dito sa sektor na to para tuloy-tuloy mapakinabangan ang Lifeline Rate discount. Because according to the rules, starting September, only those who have approved applications will be covered by the Lifeline rates. But tuloy-tuloy naman yung application process, no? Yung pagtanggap ng application. So the requirements para dun sa mga gustong mag-apply, of course, yung completed application form, the latest Meralco bill, any ID, any government ID, at saka 4-piece ID, or certification from the local social welfare and development office. Sir, may ano pa tayo dito, cap? Kumbaga kung hanggang ilan lang yung tatanggapin ng Meralco? Dire-diretso po ito. Chacha, as long as they will be able to prove that they are part of the 4-piece, at saka sabi ko nga kanina, meron silang certification from the local social welfare and development office. Ipoprocess namin yan. Gaano po katagal bago ma-approve? Basta kumpleto po yung requirements ng mga mag-a-apply dito sa I would program. think couple of days lang ito. Sabi ko nga sa iyo, doon mismo sa mga barangay blitz namin, on the spot we are Nag-a-approve. processing the application. Siguro approval, mga ilang araw lang kasi siyempre kailangan naman ipasok sa system. Medyo curious lang din po yung mga kasamahan namin dito. Dito sa Lifeline subsidy ng Meralco, may subsidy rin po bang ibinibigay ang gobyerno dito o sagot po ito lahat ng Meralco? No, this is a cross-subsidy. Ibig sabihin, yung mga, I would presume tayong tatlo nila 101 and up tayo. Kasama na tayo dun sa tinatawag na subsidizing. Tayo yung mga tumutulong dito sa mga marginalized sector. That's why this is technically called a cross-subsidy program. So, ibig sabihin, yun pong mga lumalagpas ng 100 kilowatt hour, mga kasama na, lalo na po si Mon, ilang 500 ka pa Mon. Baka kala na may building Pero ako. ang ganda nito, no? Kasi ngayon may mga kapasidad, parang in a way, hindi mo alam, pero every month nakakatulong ka dun sa mga hindi kayang magbayad ng Meralco That is bill. correct. Yung mga, siyempre, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Opo. Ay, Hindi sir, para lang malinaw kasi yun nga, wala naman deadline pero mararamdaman na po ng mga hindi pa nag-a-apply na qualified beneficiaries. Kailan po? Na posibleng tumaas na yung kanilang Meralco bill? Para lang po malinaw. Yan. so sa September, mas lalaki yun sa'yo, Mon. Hindi ako qualified eh. Ay, sorry. Program. Oo. Kasi akala nila automatic na yung deduction dati, ngayon po, mawawala na yun. By September, mga kapatid, mararamdaman nyo na Yung po yan. mga dati na qualified qualified doon. naman. Kaya kailangan po mag-apply kayo, pumunta na po kayo sa nearest Meralco office para po at least ma-process na yung inyong application. Every day po yan, nagpa-process po kayo, basta dala lang nila yung requirements. Ito para sa mga nakatutok po sa atin ngayon, ano ba yung mga usual requirements po na dinadala para makasali dito sa Lifeline Subsidy Program? Well, as I said, yung completed application form, mag-fill up sila ng application form, pa-file nila yan. Latest bill ng Meralco, kahit anong pong government ID, at ang pinaka-importante po, yung 4-piece ID or certification from the local social welfare and development office. Sir Joe, ito may mga nagko-comment dito ngayon kasi alam mo naman natin yung listahan ng 4-piece hindi pa ganun kaayos. Ang daming nagrereklamo na may mga kasama dyan na hindi naman dapat kasama. Kumbaga capable. Nache-check ba ng Meralco na yung mga nagpe-present sa inyo ng 4-piece are really deserving para makasali dito sa Lifeline Subsidy Program? Hindi namin kasi na-look out yun. Baka dapat po ma-check nyo po yan. Basta merong
kang 4-piece ID, we are assuming Ayun. na ang kasama ka problema. talaga dun sa Pantawid Pamilya Program. Ayun We have po, no way of oo. verifying naman kasi on our end, ipoprocess lang namin ang application batay dun sa pinapakita mong ID Mm-mm. and certification from the local social welfare and development office. But to deep dive, for example, ikaw ba talaga member ng 4-piece? Unfortunately, I don't think we have that capability. Ayun lang. Yun po ang mga comments na natatanggap natin dito ngayon. Mhm. Mm-mm. So baka doon So nakadepende tayo. lang po tayo, Manong Joe, sir, sa sa listahan din po ng yes. DSWD. Yes, Mm-mm. yes. Kasi i-assume namin na kung kasama ka sa 4-piece at meron kang certification from the SWDO, that in fact you really are a member of the marginalized sector. Wala na kami kasing way to investigate pa kung talagang yung 4-piece ID mo ba kumbaga talagang tama ba yung dinaanan mo process sa 4-piece. Hindi na po namin lookout yun. Ang lookout po namin is to process your application Oo. if you have all the requirements. Yeah, may point si Sir Joe doon kasi hindi na nga naman trabaho ng Meralco na i-check yung listahan ng 4Ps sa hanggang ngayon ay hindi pa maayos sa DSWD yun. Good morning. Oo. Sir Joe, may ano pa po ba? May aasahan ba tayong pagtaas sa aming mga Meralco bill? Well, actually, this month, nag-announce kami ng reduction Bumaba. for Bumaba po. August, For August. but we are a couple of weeks away. Bare na, no? Sa September. We still don't know kung ano yung magiging power costs natin o power rates natin. But we will announce that in due time. Ayun. Sir, panghuli na lamang kasi yun nga, sunod-sunod po yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Baka lang po may epekto ba ito? At least mapaliwanag yun lang po yung sources natin of power para po at least alam lang din ng public. Kasi baka Iba akala nila kasi- kapag tumaas Oo, yung prices ng petroleum products, automatic pati yung di ba? Please po, sir. Iba kasi yung batayan Tama. sa pump prices. I think every week nagbabago yan. Sa power, it's monthly depending on several factors. Number 1, forex. Number 2, yung dispatch capacity. No? Medyo technical terms na itong binabanggit ko muna. Number 3 is kung ano yung operating cost ng mga power generators. Kasi generation naman talaga yung nagbabago every month. And these are the factors that come into play kung magkano yung benta nila sa amin. And at the same time, another major factor is ano ba yung presyuhan doon sa merkado. Ito yung wholesale electricity spot market. So it's a mix of several suppliers' costs that will determine what the actual rates will be every month. Okay. Sige, sir. Maraming salamat po. Siguro panghuli, paalala at saka mangulit tayo doon sa mga hindi pa po nag-a-apply. Sayang kasi. Opo. Well, as I mentioned, simula September, tanging ang mga customer na aprobado ang application ang magkakaroon ng discount sa ilalim ng bagong rules nitong Lifeline Rate Program. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng qualified customers na kung maaari po, mag-apply na po kayo para ma-enjoy nyo yung discount sa inyong electricity bills. Salamat, Alright. Mon. Salamat, Chacha. Maraming Thank salamat you. po. Yan nga po ang spokesperson ng Meralco ukol pa rin sa Lifeline Subsidy Program, si Sir Joe Zaldariaga. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.